Mula sa unang sandali, mabigat na ang hangin, puno ng sakit at tensyon. Pilit na tinatakpan ng mga ngiti ang sugat, ngunit bawat hinga ay may dalang bigat. Sa loob ng silid, umapaw ang galit ni Miguelito, paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isip ang balitang gumiba sa kanyang mundo. Sa kanyang mga mata, si Santino ang may sala, ang nanahimik habang unti-unting gumuho ang kanilang pamilya. Para sa kapalaran ni Erica at pagbagsak ng kanyang ama, ibinuhos ni Miguelito ang lahat ng sisi kay Santino. Naniniwala siyang ugat ng lahat ay ang mga kasalanan ni Tanggol. Mariing itinanggi ni Santino ang mga paratang. Nanginginig ang kanyang tinig, ngunit matatag niyang idineklara na hindi siya aalis sa bahay. Para sa kanya, ang pag-alis ay tanda ng pagkilala sa kasalanang hindi niya ginawa. Ngunit masyadong matindi ang puot ni Miguelito. Tumangging makinig. Sa isang iglap, kinaladkad niya si Santino palabas. Naglalagablab ang mga mata sa paghihiganti, handang wasakin ang sinumang haharang. Samantala, hindi na nakatiis si Onyok. Matapos ang mga kawalang katarungang dinanas, binasag niya ang katahimikan. Ang kanyang mga salita ay puno ng takot, galit, at uhaw sa hustisya. Matapang ninyang inamin. Siya ang dahilan ng pagkawasak ng puso ni Vice Alcalde Roberto Guerrero. Ang pag-amin na iyon ay nagdulot ng mas malaking kaguluhan sa mga Guerrero. Sa likod ng kanilang tapang ay nakatago ang pangamba. Baka bukas sila naman ang mawala. Sa gitna ng takot, sinimulan ni Rocky Boy ang kanyang walang habas na paghihiganti. Isa-isa niyang tinarget ang mga tauhan ni Tanggol. Bawat hakbang ay pagsabog ng matagal na kinimkim na galit. Ngunit hindi ito nakalampas kay Ramon. Sa isang iglap, pinaputukan niya si Rocky Boy. Walang pag-aalinlangan, walang pag-urong. Para kay Ramon, malinaw ang banta, nakapasok na ang kaaway sa kanilang hanay. Sa kanyang dibdib ay nagbanggaan ang takot at tungkulin, ang instinct na protektahan ang sarili, at ang responsibilidad na ipagtanggol ang mga taong matagal na niyang pinangangalagaan. Habang unti-unting bumabagsak ang grupo, bawat isa'y nagtanong, ito na ba ang kanilang wakas? Sa dilim ng gabi, tahimik na pumasok si Rocky Boy sa kinaroroonan ni Tanggol. Ang paligid ay katahimikan, tanging mabigat na paghinga ni Tanggol ang maririnig. Sa loob ni Rocky Boy, naglalagablab ang apoy ng paghihiganti. Bawat suntok ay ibinuhos na galit, sakit, at paniniwalang si Tanggol ang ugat ng kanilang pagkawasak. Ngunit sa bawat hampas ay umuukit ang tanong sa kanyang konsensya. Saan hahantong ang paghihiganting ito? Ito ba ang wakas ng kanilang tagapagtanggol o simula ng panibagong madugong kabanata? Sa sunod-sunod na pangyayari, noong Biyernes, Enero 2, tuluyang sumabog ang galit ni Santino. Ang kamatayan ni Erica ay nag-ukit ng sugat sa kanyang puso na lalong lumalim bawat araw. Isa lamang ang kanyang paniniwala. Si Tanggol ang may sala sa lahat. Sa bugso ng emosyon, pinaril niya si Tanggol. Bumagsak ang katawan ng kapatid at kasabay nito'y tuluyang nabasag ang huling ugnayan ng dalawang magkapatid. Nanginginig, ngunit naglalagablab ang mga mata ni Santino habang nakatitag kay Tanggol. Tinuligsa niya ito bilang hayop, inakusahan sa pagkamatay ng kanyang asawa at anak. Para kay Santino, bawat bala ay sagisag ng sakit na hindi na niya kayang tiisin. Ipinangako niya, pagbabayaran ni Tanggol ang lahat. Sa gitna ng putukan at sigawan, sumigaw si Miguelito. Ang kanyang tinig ay babala. Bawat hakbang ng paghihigante ay may kapalit. Bawat patak ng dugo ay bagong pasanin. Nang muling bumalik ang katahimikan, malinaw ang bigat ng kanilang mga pasya. Galit, paghihiganti, at takot ang nagbigkis sa kanila sa walang katapusang siklo. Sa mundong nilamon ng dugo at lihim, patuloy ang tunggalian ng konsensya at paghihiganti. Bawat isa ay nahila sa mga pasyang maaaring tuluyang sumira sa kanila o magbukas ng bagong kapalaran. Sa dilim ng gabi,
Yumanig ang paligid sa takot at tensyon. Unti-unting napuno ang dibdib ni Santino ng katotohanang hindi niya kailanman inisip, ang pagpatay sa sariling kapatid. Bawat salitang umuukit sa kanyang isip ay parang patalim na paulit-ulit na tumatama sa kanyang konsensya. Isang tinig ang umalingaw-ngaw, puno ng pang-uuyam. Binabati kita, bata. Isa ka ng tunay na gerero. Ano pang hinihintay mo? Patayin mo ang kapatid mo. Siya ang pumatay sa anak mo. Siya ang pumatay kay Erica. Tapusin mo si Tanggol. Sa bawat pagbanggit ng pangalan ni Erica, tila kidlat ang tumatama sa puso ni Santino. Bumalik sa kanyang isip ang mukha ng asawa, mga matang puno ng pangarap, ngiti na minsang ipinangako niyang poprotektahan. Ang sakit ay hindi na lamang galit, kundi sugat na walang tigil na dumudugo. Sa harap niya ay si Tanggol, ang kapatid na minsang pinagkatiwalaan. Ngayoy nakikita ng lahat bilang halimaw. Nanginginig ang mga kamay ni Santino, hindi niya alam kung ito'y sa takot, galit, o dalamhati. Sa pagitan ng dugo at alaala, nalunod siya sa sariling emosyon. Biglang nabasag ang katahimikan. Dumating si Ramon at ang mga tauhan ni Tanggol, ang kanilang presensya ay tila sigaw ng realidad na pumunit sa madilim na isip ni Santino. Kumalat ang kaguluhan sa paligid. Sa sandaling iyon, sinamantala ni Miguelito at Santino ang pagkakataon upang tumakas. Hindi na sila lumingon, hingal at puno ng takot. Tumatakbo palayo sa eksenang binaha ng dugo at sigaw. Mabilis na binuhat ni Ramon si Tanggol, isinakay sa kotse upang madala sa gamutan. Alam niyang bawat sandali ay mahalaga at gaano man kalalim ang kasalanan ni Tanggol, hindi pa tapos ang kanilang laban. Habang umaalis ang sasakyan, kumislap ang mga mata ni Rocky Boy sa kakaibang liwanag. Tuwa na may halong paghihiganti. Para sa kanya, ang pagbagsak ni Tanggol ay matagal nang inaasam. Ngunit sa likod ng kanyang ngiti, alam niyang isang pamilya ang tuluyang gumuho. Sa huling sandali, tumalon si Miguelito sa kotse, sumigaw kay Santino. Bata, sumakay ka? Mabilis silang umalis, iniwan ang madugong kabanata na habambuhay na magmamarka sa kanilang buhay. Nanatiling nakatayo si Santino, tila nais ilibing doon ang lahat ng kanyang galit at sakit. Sa mababa, ngunit matatag na tinig, sinabi niya, "Hindi ako sasama sa inyo." Nabigla si Miguelito, nagtanong, "Ano ang sinabi mo?" Tinitigan siya ni Santino. Naglalagablab ang mga mata, ngunit puno ng dalamhati. "Dahil hindi ako tulad ninyo, hindi ako dugong gerero. Bawat salita ay pamamaalam, pagputol sa ugnayan ng dugo at dating pagkakampi." Sa sandaling iyon, tuluyan nang pinilas ni Santino ang tali ng kanilang pagkakaugnay. Malamig na tinig ni Jason ang pumunit. "Mayor, kung ayaw niyang sumama, iwanan na siya." Walang emosyon, para bang matagal nang nakahanda sa desisyong iyon, umalis sila, iniwan si Santino mag-isa sa dilim. Nanginginig ang katawan, puno ng sigaw na hindi mabigkas. Samantala, nagmamadali ang grupo ni Ramon upang mailigtas si Tanggol. Sa loob ng kotse, mabigat ang katahimikan. Tanging hingal ni Tanggol at mga utos ni Ramon ang maririnig. Alam nilang hindi pa tapos ang laban. At ang gabing iyon ay simula lamang ng mas malaking kaguluhan. Sa sandaling humupa ang ingay ng labanan, nagmalaki si Sandy sa husay ng kanilang mga tauhan. Pinuri kung gaano kapani-paniwala ang ipinakitang galit. Tahimik si Roberto, matalim ang mga mata, at nagtanong, tapat ba talaga sila? Hindi iyon basta kuryosidad, kundi pagsubok ng tiwala. Buo ang sagot ni Sandy. Oo, Vice. Matagal ko na silang minamasdan. Mula pa noong kampanya, kasama na sila. Nagpakita iyon ng ambisyon at kontrol. Ngunit hindi nasiyahan si Roberto. Sa malamig na tinig, mariin niyang sinabi, "Bayaran sila ng maayos. Isang babala,
Walang puwang para sa pagkakamali sa kanilang mundo. Lumapit si Jen, puno ng pag-aalala, at nagtanong kung magaling na ang sugat ni Roberto. Sagot niya, ayos lang, magaling ang anak ko. Ngunit sa likod ng simpleng salita ay nakatago ang pagod at bigat ng responsibilidad. Tumango ang general, nagsabi ng sabi ko na. Ang kanyang tinig ay may halong pagmamalaki at pag-iingat, para bang nakikita na niya ang mas mabibigat pang hamon sa hinaharap. Gabing iyon, bawat karakter ay bihag ng sariling emosyon at pasya. Lumayo si Santino sa mundong minsang kanya, dala ang galit at dalamhati. Si Tanggol ay nakahimlay sa pagitan ng buhay at kamatayan, sa gisag ng mga kasalanang hindi madaling mabura. Sina Ramon, Sandy, Roberto, Jen, ang General, Rocky Boy, Miguelito, at Jason, lahat ay nakulong sa larong puno ng dugo, kapangyarihan, at pagtataksil. Bawat hakbang ay mas nagdadala sa kanila sa dilim. Mula pa sa simula, ibinuhos ni Roberto ang tiwala kay Onyok. Hayagan niyang idineklara na palagi siyang maaasahan, ngunit may babala. Kapag nagkaroon ng bahid sa kanilang plano, tiyak ang kapahamakan. Hindi iyon basta pag-iingat, kundi bantang matagal nang nakabitin sa kanila. Sa gitna ng tensyon, mahigpit na utos ang ibinigay ni Roberto kay Jen. Lahat ay dapat manatili sa ilalim ng kanyang kontrol. Walang pagkakamali, walang pag-aatubili. Tahimik, ngunit matatag ang sagot ni Jen. Vice, palagi kong susundin ang utos mo. Ngunit sa kanyang mga mata ay bakas ang pangamba. Ramdam ang bigat ng responsibilidad at kapalit ng pagkabigo. May isa pang tinig na nag-alok na akuin ang lahat ng pananagutan, handang magdusa sa anumang kaparusahan. Ngunit, mariing iginiit ni Roberto, hindi iyon sapat. Sa malamig at kalkuladong tinig, inanunsyo ni Roberto na siya ang sasagot sa gastos ng biyahe sa Europa, na para bang pera at koneksyon ang lunas sa lahat. Ngunit hindi iyon nakapigil sa hindi maiiwasan. Inaresto ng pulisya si Onyok, kumalabog ang posas, sa gisag ng pagbagsak ng kanilang mga plano. Mabilis na sumugod si Katutong Abet, desperadong kausapin si Onyok, umaasang may paliwanag sa huling sandali. Ngunit mahigpit siyang hinarang ng pulisya. Bumagsak ang katahimikan, mabigat sa takot, galit, at pangamba. Sa gitna ng lahat, nakatanggap si Roberto ng tawag mula kay Miguelito. Sa unay kalmado ang kanyang tinig, sinabing pupunta siya agad sa ospital. May pag-aalala niyang tinanong ang kalagayan ni Erica, umaasang may salitang magpapagaan ng kanyang isip. Ngunit ang sagot ni Miguelito ay parang punyal, diretsong tumama sa kanyang puso. Isang malupit na katotohanan na gumiba sa kanyang mundo. Kuya, may nangyari. Patay na si Erica. Patay na rin si Ama. Sa mga salitang iyon, tila naglaho ang lahat ng tunog sa paligid ni Roberto. Nanigas ang kanyang katawan, dahan-dahang nalaglag ang telepono mula sa kanyang kamay. Hindi siya makapagsalita, hindi makalanghap. Ang mundong akala niyang hawak niya ay gumuho sa kanyang harapan. Sa kabilang linya, mariing sinabi ni Jackie kay Miguelito na ipinangako niya. Pagbabayaran ni Tanggol ang lahat. Naglalagablab ang kanyang tinig sa galit at paghihiganti. Walang pag-aatubili ang sagot ni Miguelito, parurusahan din niya sila Mama. Ang kanilang panata ay lalong nagpasiklab ng apoy ng paghihiganti. Pagdating ni Roberto sa ospital, sinalubong siya ng katahimikan na mas mabigat kaysa anumang sigaw. Malungkot niyang tinitigan ang malamig na katawan ni Erica at ang bangkay ng kanilang ama. Bawat hakbang ay tila may bigat na humihila sa kanya pababa. Nagtanong siya kung paano nangyari ang lahat, umaasang may paliwanag na magpapagaan ng kanyang isip. Sa nanginginig na tinig, sinabi ni Miguelito na inatake sila ni Tanggol. Nakaligtas siya at ang kanilang ina. Ngunit si Erica at ang kanilang ama ay walang awang pinatay. Bawat salita ay muling nagbukas ng sugat at nagpasiklab ng galit. Hindi nakapagpigil si Jackie.
Tinanong niya si Roberto kung bakit sugatan din siya. Diretsong sagot ni Roberto, sinadya niya iyon upang makuha ang simpatya ng mga tao sa Maynila. Gawing sandata ang kanyang sugat upang ipakita ang sarili bilang biktima. Mariing tumutol si Jackie. Sinabi niyang sinaktan ni Roberto ang sarili. Malamig ang paliwanag ni Roberto. Iyon ang pinakamabilis at pinakamadaling paraan upang makuha ang atensyon at simpatya ng publiko. Tahimik na nagsalita si Miguelito. Para bang tanggap na ang kalupitan ng kapalaran? Kuya, isa na sa atin ang nawala. Kumalat ang bigat ng mga salita sa silid ng ospital, nagdulot ng mabigat na katahimikan. Ngunit tumangging magpatalo si Jackie sa dalamhati. Sa matatag na tinig, idineklara niyang hindi sila bibiguin ng trahedya. Sa halip, gagamitin nila itong gatong ng paghihiganti. Nagulat si Miguelito, nagtanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Buo ang loob ni Jackie, sinubukan ni Tanggol na pahinain sila, gibain sa pamamagitan ng takot at pagkawala. Ngunit sa halip na maging marupok, lalo silang lalakas. Magsasalita sila, ibabahagi ang kanilang kwento, at hihikayatin ang simpatya at suporta ng bayan. Hindi na maibabalik si Erica. Hindi na muling mabubuhay ang kanilang ama. Ngunit ang kanilang reputasyon at kapangyarihan ang natitirang sandata. Sa gitna ng luha, galit, at katahimikan, isinilang ang bagong panata. Isang pangakong hindi kailanman mabubura hanggang wakas. Samantala, sa loob ng himpilan, magkasamang naglakad sina Chona at Pungay, mabigat ang mga puso. Ramdam ni Chona ang tensyon sa bawat hakbang, habang si Pungay ay pilit na pinipigil ang galit at dalamhati mula nang mamatay ang kanyang ama. Bigla, sa katahimikan, nalaglag ang isang papel mula sa kamay ni Chona. Bumagsak ito sa sahig, dala ang sariling bigat. Bago pa man siya makayuko upang pulutin, napansin ito ni Rigor mula sa malayo. Dahan-dahan, itinaas ni Rigor ang papel at binasa. Kumunot ang kanyang noo at nang itaas ang mga mata ay mariin niyang tinawag sina Chona at Pungay sa tinig na puno ng utos at akusasyon. Mariin niyang tinanong kung ano ang papel na iyon at bakit naroon. Si Garcia, na tahimik na nagmamasid, ay mahinahong nagpaliwanag, isang dokumento ng investigasyon iyon. Si Chona, nag-aalinlangan ngunit tapat, ay nagdagdag na may kinalaman iyon sa mga umatake sa Marilag Sitio at sa pagsusuri ng kanilang mga bangkay. Lalong tumalim ang titig ni Rigor. Mabilis niyang piniga ang tanong, sino ang nag-utos na imbestigahan ang insidente sa Marilag Purok? Sagot ni Garcia, si Teniente Victorino ang nagbigay ng utos. Agad na uminit ang paligid. Lumapit si Rigor, mariing nagbabala na huwag silang makialam sa mga ulat na hindi nila saklaw. Ang kanyang mga salita ay tumama sa dibdib ni Pungay na parang mga suntok. Hindi na napigilan ni Pungay ang sarili. Sa matapang na tinig, idineklara niyang bilang anak ay may karapatan siyang alamin ang katotohanan sa pagkamatay ng kanyang ama. Nanginginig ang kanyang tinig, hindi sa takot, kundi sa matinding damdaming matagal niyang itinago. Walang habag si Rigor. Sinabi niyang hindi siya nakatalaga sa investigasyon, tinawag siyang matigas ang ulo. Bawat salita ni Rigor ay tumama sa sugat na hindi pa naghihilom. Lalo pa niyang piniga ang tanong, alam ba ni Pungay kung bakit namatay ang kanyang ama? Bawat salita ay unti-unting bumabasag sa kanyang lakas. Sinabi ni Rigor na namatay ang kanyang ama dahil siya'y swelled, mayabang, gaya ni Pungay. Kung naging tapat na pulis ang kanyang ama, hindi sana siya nauwi sa kulungan. Hindi sana nasangkot sa Red Phoenix. Walang pag-aatubili, idinagdag pa ni Rigor na ang parehong kayabangan ang magdadala rin sa kamatayan ni Pungay. Bumagsak ang mabigat na katahimikan. Halos hindi makahinga si Chona sa tensyon, ngunit hindi umatras si Pungay. Sa matatag na tinig, mariin niyang sinabi,
Mas mabuti nang mamatay na ipinaglalaban ang katotohanan kaysa mabuhay sa kasinungalingan. Naglalagablab ang kanyang mga mata, hindi lamang sa galit, kundi sa hindi matitinag na paninindigan. Sa gitna ng kanilang mainit na pagtatalo, biglang dumating si Mundo, bakas sa mukha ang pagkadalian, dala ang mahalagang balita. Ipinahayag niyang may ulat na kailangang agad na maihatid kay Igor. Bago umalis, nagbato pa ng banta si Rigor. Hindi pa tapos ang kanilang laban. Pagkaalis ni Rigor, agad na lumapit si Chona kay Pungay. Nagtanong kung ayos lang siya. Mariin ang sagot ni Pungay. Maayos siya at hindi siya natatakot kay Rigor. Sa halip, tinawag niya itong duwag na hindi marunong lumaban ng patas, gaya ng kanyang amo. Ngunit ramdam ni Chona na ang mga salita ni Rigor ay nag-iwan ng malalim na sugat sa puso ni Pungay. Samantala, ipinaliwanag ni Mondo ng detalyado ang kanyang balita. Sinabi niyang inatake ang bise-alkalde sa seremonya ng inaugurasyon. Nasaksak ito, ngunit ngayon ay nasa ligtas na kalagayan. Agad na nagreaksyon si Rigor, mariing sinabi na may mga escort ang bise-alkalde. Bakit nabigo silang pigilan ang pag-atake? Puno ng inis at pagkadismaya ang kanyang tinig. Sinabi niyang tatawagan niya ang bise-alkalde upang humingi ng paumanhin at idinagdag na si Mendoza ang dapat pumalit sa mga escort sapagkat wala silang silbi. Sa mga pangyayaring ito, lalong naging malinaw. Mga lumang sugat, malalim na tunggalian, at nakatagong lihim ang nagbubuklod kina Chona, Pungay, Rigor, Garcia, Teniente Victorino, Mondo Mendoza, at ang bise-alkalde. Mabigat ang bawat katahimikan sa pagitan nila, puno ng hindi mabigkas na galit, dalamhati, at paninindigan. At sa ilalim ng lahat ng ito, lalong lumalalim ang banggaan ng katotohanan at kasinungalingan. Itinutulak sila sa mas mahirap, mas mapanganib na mga pasya.